Si Dave Pearson ay palaging nag-imagine ng isang simpleng buhay, pinagsasama ang pagiging malapit ng pamilya sa katuparan ng pagpapatakbo ng isang negosyo. Pagkatapos ng kanyang serbisyo militar, naglunsad siya ng isang kumpanya sa suburban Philadelphia, naniniwalang ang pagsusumikap ay magdadala ng tagumpay. Bagamat dedikado sa kanyang trabaho, ang kanyang debosyon sa pamilya, ang kanyang asawa, si Linda, anak na si Alay, at tapat na mga empleyado, ay mas malakas pa. Sa paglipas ng panahon, nagtayo siya ng isang maunlad na negosyo na parang isang malaking pamilya, kasama ang mga empleyado na naging malapit sa labas ng opisina. Ang kumpanya ay umunlad sa pamamagitan ng pagtutulungan, at ipinagmalaki ni Dave hindi lamang ang lumalaking kita, kundi pati na rin ang matatag na pakiramdam ng komunidad na kanyang itinayo. Ang mga empleyado ay nagdiwang, nagdalamhati, at nagsuportahan sa isa't isa, na bumubuo ng mga ugnayan na nagdulot kay Dave ng labis na kasiyahan. Isang Biyernes ng gabi, nakatayo si Dave na kontento sa kanyang tahimik na opisina, nakadarama ng pagmamalaki sa 33 empleyado at sa walang problemang pagtutulungan, lalo na sa kanyang asawa, si Linda, na humahawak sa pananalapi, at ang kanyang kapatid, si Rich, sa sales. Wala siyang ideya na ang kaligayahan na ito ay hindi magtatagal. Ang kanyang mga iniisip ay naantala ng kanyang office manager, si Hannah, na nagtanong kung kailangan niya ng anuman para sa pork roast sa susunod na araw. Ngumiti si Dave at nagbibirong nagtanong kung bakit siya tinatawag na boss, samantalang siya naman talaga ang nagpapatakbo ng lugar. Ngumiti si Hannah, sumasang-ayon na siya nga. Pagkatapos ay nagtanong muli kung kailangan niya ng anuman. Sinabi ni Dave sa kanya na naasikaso na ni Linda ang lahat. Napansin si Linda sa malapit, tinawag siya ni Dave. Tinukso siya nito, tinanong kung siya ba ang tinutukoy niya. Pabirong sumagot si Dave, nagtatanong kung sino pa ba ang kanyang kakausapin, na nagpatawa sa lahat. Ipinaliwanag niya na siya at si Hannah ay nagtatalo kung sino ang tunay na boss. Ngumisi si Linda, sinasabing alam ng lahat na si Hannah ang nagpapatakbo ng lugar. Idinagdag ni Hannah na si Linda ang nagsusuot ng pantalon sa bahay. Tumawa si Dave, nagpas siyang huwag sagutin iyon, at pabirong sinabi ni Linda na mas maganda kapag wala silang suot na pantalon, na nagdulot ng tawanan sa paligid. Ipinahayag ni Dave ang kanyang kaligayahan na nasa honeymoon phase pa rin sila pagkatapos ng 17 taon. Pagkatapos ay nagtanong si Hannah kung may kailangan para sa susunod na araw. Kinumpirma ni Linda na nakahanda na ang lahat at nagtanong kung ilang tao ang darating. Iniulat ni Hannah ang 28 empleyado, 26 na miyembro ng pamilya, at 31 bata. Tiniyak ni Linda sa kanila na magkakaroon ng sapat na pagkain. Pagkatapos ay tinanong niya si Hannah kung may kasama siyang dadalhin. Ngumiti si Hannah ngunit sinabi na mag-isa lang siya. Inalok ni Linda na ipakilala siya sa isang tao, ngunit si Hannah, na mas seryoso, ay humiling na huwag na lang. Sumabat si Dave, sinasabihan si Linda na hayaan na si Hannah, tinitiyak sa kanya na ayos lang si Hannah. Humingi ng paumanhin si Linda, sinasabing ang kanyang suhestyon ay nagmula sa pagmamahal. Kinilala ito ni Hannah ngunit itinago ang kanyang mga iniisip sa sarili. Kalaunan, habang naglalakad si Dave at Linda papunta sa kotse, nagpaplano ng kanilang karaniwang Biyernes ng gabi, nagtanong si Dave kung nakapagpareserba na si Linda. Kinumpirma niya, inilista ang mga pagkaing in-order niya, Mongolian beef para kay Dave, General Tso's chicken para kay Alay, at seafood platter para sa kanyang sarili. Habang nagmamaneho pa uwi, napansin ni Linda na tumahimik si Dave at nagtanong kung may problema. Nag-atubili si Dave bago aminin na, bagamat maganda ang buhay, nagsisimula na niyang mapagtanto kung gaano kabilis lumalaki si Alay. Sa lalong madaling panahon, silang dalawa na lang, dahil si Alay ay magsisimula ng magkaroon ng sarili niyang date nights at kalaunan ay pupunta sa kolehiyo. Tiniyak ni Linda sa kanya na si Alay ay palaging magiging kanilang maliit na batang babae, ngunit bamantong hininga si Dave, kinikilala ang katotohanan na lumalaki ang mga bata,
kahit na hindi niya ito gusto. Si Linda, sinusubukang pasiglahin ang kanyang kalooban, ay nagmungkahi na gawing Chinese movie nights ang kanilang mga Biyernes ng gabi, silang dalawa na lang. Ngumiti si Dave sa ideya, nakadarama ng kaunting ginhawa. Pumasok si Dave at Linda sa bahay, kung saan sumugod ang kanilang anak na si Alay para yakapin ang kanyang ama, kumikinang sa kagalakan. Ang kanilang aso, si Banjo, ay tumahol ng masaya at inamoy ang mga ibinagsak na bag ng pagkain. Tuwang-tuwang inanunsyo ni Alay na nakakuha siya ng A sa kanyang geometry exam. Ngumiti si Dave at pinaalalahanan siya na sinabi na niya sa kanya na magiging ayos ang lahat. Inamin ni Alay na hindi siya naniwala sa kanya ngunit hinalikan ang kanyang pisngi bilang pagtanaw ng utang na loob. Pinanood ni Linda ng may pagmamalaki, napapansin ang matibay na ugnayan ni Alay sa kanyang ama, tulad ng mayroon siya sa kanyang yumaong ama. Sa panahon ng hapunan, nakipag-usap sila ng masigla, at pagkatapos, lumipat sila sa family room. Si Dave, umupo, nagtanong kung sino ang susunod na pipili ng pelikula. Mabilis itong inangkin ni Alay at pinili ang Robin Hood, Men in Tights, isang mas lumang komedya na nabanggit ni Dave. Tumawa si Dave, nagbibiro tungkol sa pagiging luma ng pelikula, at nagpahayag ng pagkabigla na hindi niya pinili ang susunod na pelikulang John Wick. Sumabat si Linda, idineklara na wala ng action movie para sa gabing iyon. Tumawa si Alay, inaalala na nawalan siya ng bilang ng mga bangkay sa nakaraang pelikula pagkatapos ng 100, ngunit tiniyak sa kanila na magiging masaya ang pelikula ngayong gabi. Naupo sila sa sofa, si Dave sa gitna, kasama si Alay at Linda sa magkabilang gilid. Habang nagpapahinga sila, nagulat si Dave kung gaano kabilis lumalaki si Alay. Ang iniisip na kanyang pag-alis sa kalaunan ay pumupuno sa kanya ng pagkabalisa. Kinabukasan, dumating ng maaga ang kapatid ni Dave, si Rich, at ang kanyang asawa, si Sonia, upang tumulong sa paghahanda para sa malaking pagtitipon. Habang si Sonia at Alay ay nagtatrabaho sa loob, si Dave, Linda, at Rich ay nag-asikaso sa mga gawain sa labas. Habang nililinis ni Dave ang pool, nakaramdam siya ng pamilyar na pagbulong at pumasok sa loob, tinatawag si Linda na kailangan niyang gumamit ng banyo. Pabirong binalaan siya ni Linda na huwag siyang bahuhan ang guest powder room, nakalilinis lang ni Alay. Mas pinili ni Dave na gamitin ang banyo sa basement, pinahahalagahan ang tahimik at madilim na espasyo kung saan maaaring gumala ang kanyang isipan. Habang nag-aayos siya, naririnig niya ang isang pag-uusap sa labas ng maliit na bintana at nakilala ang boses ni Linda na kinakabahang nakikipag-usap kay Rich. Nagpahayag siya ng pag-aalala na baka mahuli sila ni Dave, ngunit tiniyak sa kanya ni Rich na abala siya. Nanlumo ang puso ni Dave habang nakikinig, tumitindi ang pangamba sa bawat salita. Binanggit ni Linda na nag-uwi ang kanilang mga anak ng mga form para sa DNA test at nagtanong kung mayroon ding ginawa ang paaralan ni Alay. Sumagot si Rich na wala siyang alam tungkol dito. Pagkatapos ay tinanong ni Rich ang tanong na tumama kay Dave na parang kanyen, kung nalaman na ba ni Linda kung siya ba ang ama ni Alay. Inamin ni Linda na iniiwasan niya ito ngunit magtatanong siya sa paaralan. Nag-atubili si Rich, pagkatapos ay nagtanong kung dapat nilang itigil ang kanilang affair, kinikilala ang panganib. Matatag na tumanggi si Linda, sinasabing nakalusot na sila sa loob ng maraming taon at ayaw nilang malaman ni Dave, dahil sisirain nito silang dalawa. Imungkahi ni Rich na maaari siyang magsimula ng bago. Ngunit galit na tinawag siya ni Linda na prick at kinumpirma ang kanilang susunod na pagpupulong sa Martes sa 6:00 sa Valley View. Pagkatapos ay naghiwalay sila, iniwan si Dave na tulala, gumuho ang kanyang mundo sa paligid niya. Isinara ni Dave ang bintana, nakadarama ng sakit. Damaloy ang mga luha habang bumubulong siya, ano ang gagawin ko? Ang sakit ay hindi matiis. Ngunit alam niya na hindi niya sila maaaring harapin ngayon, na puno ng bisita ang bahay na inaasahan sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang kumilos ng normal, kahit nadurog ang kanyang puso.
Pagkatapos ng halos 20 minuto sa basement, alam ni Dave na kailangan na niyang lumabas. Ano ang maaari kong gawin? Naisip niya nang naguguluhan. Yelo, bulong niya. Ang paglabas para bumili ng yelo ay magbibigay sa kanya ng oras upang pakalmayan ang kanyang sarili. Nagwisik siya ng tubig sa kanyang mukha, sinusubukang itago ang kanyang pagkabalisa, at umakyat sa itaas, determinadong kumilos ng normal. Nakita si Sonia, sinabi niya, sabihin mo kay Linda na kukuha ako ng yelo. Sige, sagot niya, hindi alam ang kaguluhan na kanyang nararanasan. Sa tindahan, gumugol si Dave ng ilang minuto sa paglalakad at pag-iisip. Karaniwan ng nililinaw ng paglalakad ang kanyang isipan, ngunit sa pagkakataong ito, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Frustrado, sumigaw siya, itigil mo yan. Hindi siya sanay na maging emosyonal, at ikinagalit niya ito. Kailangan niyang manatiling kontrolado at magplano upang makalusot sa party at sa mga susunod na araw nang hindi napapansin ng sinuman. Medyo kumalma siya sa paglalakad, at nagsimula siyang bumuo ng isang diskarte. Napagtanto na masyado na siyang nagtagal, bumili siya ng 8 bag ng yelo at umuwi, pinaghahandaan ang kanyang sarili para sa kung ano ang naghihintay. Si Alay ang unang bumati sa kanya, napansin ang kanyang pagkabalisa. Tinanong niya kung ano ang problema, at mabilis na nagsinungaling si Dave, sinasabing sumasakit ang kanyang tiyan at kailangan niyang huminto. Hiniling niya sa kanya na ilipat ang yelo sa freezer, ipinapaliwanag na kailangan niyang humiga. Nag-aalala, sumang-ayon si Alay at sinabing sasabihin niya kay Linda. Umasa si Dave, na ang ilang oras na mag-isa ay makakatulong sa kanya na mabawi ang kontrol. Nang tingnan siya ni Linda, sinabi niya sa kanya na sumasakit ang kanyang tiyan at nagsusuka ngunit walang lagnat. Nakiramay siya at sinabi sa kanya na magpahinga, sinasabing maiintindihan ng lahat kung hindi siya sasama sa party. Naiwang mag-isa, nagpabalik-balik si Dave at nagplano. Napagpasyahan niya na hindi maiiwasan ang diborsyo at parehong tatanggalin sina Rich at Linda sa trabaho. Naisip niya ang epekto sa pananalapi at ang epekto kay Sonia, sa mga anak, at sa kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang pinakamalaking alalahanin ay si Alay. Natakot siyang mawala siya, anuman ang kanyang biological na relasyon. Habang sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang sarili, umakyat si Alay sa itaas. Nagkunwari si Dave na natutulog, nararamdaman ang kanyang marahang paghawak sa kanyang buhok. Tinanong niya kung ayos lang siya, at mahina niyang sinabi na kailangan niyang magpahinga bago dumating ang mga bisita. Ang kanilang aso, si Banjo, ay tumalon sa kama at dinilaan ang kanyang mukha, na hindi nalalamang pinapahid ang kanyang mga luha. Ngumiti si Alay, sinasabing dinalhan niya siya ng kaibigan, at namahal niya siya. Hinalikan niya ang kanyang noo, at sa sandaling iyon, nadama ni Dave ang kanyang pagmamahal at alam na tama ang kanyang naging desisyon. Napagtanto niya na kailangang malaman ni Alay ang totoo bago ang paghaharap, bagamat kinasusuklaman niya na kailangan itong mangyari. Iniisip ni Dave kung ano ang iniisip ni Linda at Rich, na hindi maunawaan ang kanilang pagkakanulo. Alam niyang ilalantad niya sa lalong madaling panahon ang kanilang pandaraya, nasisira sa perpektong buhay na mayroon siya noon. Napuno siya ng kapaitan habang iniisip niya, sumpa sa kanila. Sa kabila ng lahat, nagawa ni Dave na makihalubilo sa mga bisita. Masyadong abala sina Linda at Rich para makipag-ugnayan sa kanya, na nakakaginhawa. Napansin ni Hannah na may mali ngunit walang sinabi. Pinanatili ni Dave si Alay sa malapit, humuhugot ng lakas mula sa kanyang presensya. Ipinapalagay niya na ang kanyang pangangailangan na maging malapit ay dahil sa kanyang inaakalang sakit, na tumutulong sa kanya na mapanatili ang kanyang takip. Pagkatapos tumulong sa paglilinis, inanunsyo ni Dave na matutulog na siya ng maaga, pinipili ang guest room bilang isang dahilan, na tinanggap ni Linda. Nakaramdam siya ng kasiyahan na gumana ang kanyang plano para sa unang gabi. Kinabukasan, sama-samang nagsimba ang pamilya. Sa panahon ng serbisyo, nagkunwari si Dave na nakatanggap ng text, na nakaagaw ng atensyon ni Linda.
Binigyan siya nito ng nagtatanong na tingin, ngunit bumulong siya, mamaya. Pagkatapos ng serbisyo, nagtanong si Linda tungkol sa mensahe. Sinabi ni Dave sa kanya na kailangan siya ng may-ari ng Gupta Water Equipment para sa isang pagpupulong sa Lunes at babalik siya sa Martes. Nang tanungin ni Linda kung saan, sumagot si Dave, Pittsburgh. Idinagdag niya na aalis siya sa hapon para makapagpahinga ng sapat. Pagkatapos ay nagtanong si Linda kung pupunta pa rin sila sa bahay ng kanyang mga magulang para sa pananghalian. Kinumpirma ni Dave ngunit binanggit na magmamaneho siya ng hiwalay upang makapagtagal sina Linda at Alay. Nakaramdam si Dave ng kasiyahan sa kung paano umuunlad ang mga bagay. Matagumpay niyang naiwasan si Rich sa panahon ng brunch, at masyadong abala si Linda para mapansin ang kanyang emosyonal na kawalan. Pagkatapos ng pananghalian, umalis si Dave, huminto sa bahay para kunin ang mga papeles, at nag-check-in sa isang hotel malapit sa kanilang negosyo. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang abogado, si Bill, na malapit din niyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Dave ang sitwasyon kay Bill, na nakaranas din ng katulad na diborsyo. Bagamat hindi family lawyer si Bill, inirekomenda niya ang kanyang kasamahan, si Angela, na dalubhasa sa mga ganitong kaso. Tinawagan ni Bill si Angela, at sumang-ayon siyang makipagkita sa kanila para sa hapunan. Sa panahon ng hapunan, nalaman ni Dave na engaged sina Bill at Angela. Ginugol nila ang gabi sa pagtalakay ng diskarte, at nagtakda si Angela ng pagpupulong sa Lunes para tapusin ang mga detalye. Mukhang handa na si Dave na isilbi kay Linda ang mga papeles ng diborsyo sa Biyernes. Sa isang punto, lumabas si Dave para tumawag sa bahay, nagkunwari na nasa Pittsburgh na siya. Sumagot si Linda, nagtatanong kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Sinabi ni Dave na medyo pagod siya ngunit ayos lang, pagkatapos ay nagtanong kung nandoon si Alay. Kinumpirma ni Linda na nanunood siya ng TV sa tabi niya. Hiniling ni Dave na ilagay siya sa speakerphone, at tuwang-tuwang sinabi ni Alay na nami-miss siya. Tiniyak ni Dave sa kanya na uuwi siya para sa kanilang date sa Martes, at nagliwanag si Alay, sinasabing pipili siya ng pelikula para sa kanila. Pagkatapos magpaalam, medyo nasaktan si Linda sa maikling pag-uusap ngunit ipinapalagay na pagod lang si Dave sa mahabang biyahe. Binuksan ni Dave ang bintana ng hotel, umaasa sa sariwang hangin, ngunit sinalubong siya ng amoy ng dumpster. Perpekto, naisip niya, na nagmumuni-muni sa gulo na naging kanyang buhay. Isinara niya ang bintana at ginugol ang gabi sa pakikipagbuno sa kanyang mga iniisip. Kinabukasan, naging maayos ang pagpupulong kay Bill at Angela. Nang gabing iyon, tumawag muli si Dave sa bahay, sinasabing nakikipaghapunan siya sa mga kliyente. Sa totoo lang, nagpaplano siyang mag-isa sa kanyang hotel room, kinatatakutan ang susunod na araw kung kailan kailangan niyang ipaliwanag ang lahat kay Alay. Alam niyang pipilitin nitong lumaki ng masyadong mabilis, isang pag-uusap na kinatatakutan niya ng buong puso. Noong Martes ng umaga, tinapos ni Dave ang kanyang diskarte, nakipagkita sa kanyang abogado upang ayusin ang mga isyu na may kaugnayan sa kumpanya at ang severance packages para kina Linda at Rich. Pagkatapos ng pananghalian, dumating siya sa opisina, nagkunwari na kara-rating lang niya mula sa Pittsburgh. Ang makita si Hannah ay nagpukaw ng mga damdamin na akala niya ay kontrolado na niya. Sa halip na dumiretso sa kanyang opisina, awkwardly siyang ngumiti at pagkatapos ay isinara ang pinto sa likod niya. Magpakatatag ka, bulong niya sa kanyang sarili. Sinuri niya ang kanyang mga plano, huminga ng malalim, at tinawag si Hannah sa kanyang opisina. "Hi, Dave," bati niya sa kanya, ngunit mabilis na nawala ang kanyang ngiti nang makita niya ang kanyang mukhang puno ng luha. Hindi pinapansin ang etiketa sa opisina, sumugod siya upang yakapin siya. "Ano ang problema? Ayos ka lang." "Hindi," sagot niya nang nanginginig. "Hindi ako nagkakasakit, pero mayroong talagang napakalaking problema." Umupo si Hannah sa isang upuan, hawak ang kamay niya. "Anong nangyayari? Si Linda ba?" tanong niya.
Nakikita ang sakit sa mga mata niya. Tumango siya, nahihirapang magsalita. Rich, sa wakas ay bulong niya. Ang kapatid mo, tanong niya ng gulat. Naglakad-lakad siya sa silid, galit na galit, bago kumalma para yakapin muli si Dave. Nalaman mo bago ang party, hindi ba? Tumango si Dave, ipinapaliwanag kung paano niya narinig ang kanilang pag-uusap at napagtanto ang katotohanan. Walang pag-asa na mananatili ka sa kanya, tanong ni Hana. 16 na taon na silang involved. Hindi ko kayang lampasan ito. Ipinagtimpla sila ni Hana ng rum at coke. Pagkatapos ng ilang higop, lumipat sila sa negosyo. Sisisantehin sina Rich at Linda pagkatapos ng Biyernes. Gusto kong palitan ni Sonia si Linda, pero kailangan kong ikaw ang pansamantalang humalili sa mga tungkulin niya. Kaya ko yan, tiniyak ni Hana sa kanya. Para sa sales, pinag-iisipan kong i-promote si Debbie Gleon. Nagpakita siya ng interes, at sa tingin ko ay magiging mahusay siya. Sang-ayon ako, sabi ni Hana. Pwede palitan ni Tammy Field si Debbie. Maganda. Sa Biyernes, ipaalam sa kanila na magkikita tayo sa Lunes para pag-usapan ang kanilang mga promosyon. Maaari mo rin bang ihanda ang mga description ng trabaho bago noon? Oo naman. May iba pa ba? Pamatak ang mga luha sa mga mata ni Dave. Isa ka sa pinakamalalapit kong kaibigan, at nawawala sa akin si Linda, ang aking matalik na kaibigan. Maaaring kailanganin ko ang suporta mo ng higit pa. Mahigpit siyang niyakap ni Hana. Karangalan ko iyon. Pagkaalis ng opisina, labis na naawa si Hana kay Dave, alam na hindi niya nararapat ang ganoong sakit. Kinabukasan, naglakad-lakad si Linda sa kusina, pinahihirapan ng kanyang mga pagpipilian. Halos 1 taon na siyang hindi nakakasama si Rich at nagtataka kung bakit pa siya nakisangkot sa kanya. Determinado na wakasan ito ng tuluyan, kinumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi magsasabi si Rich kay Dave dahil napakarami nitong mawawala. Habang nag-iisip siya ng malalim, pumasok si Dave, at itinapon niya ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig, hinahalikan siya. Nagulat, tinanong ni Dave kung ano ang dahilan ng paglalamang. Sinabi ni Linda na mahal niya siya at na-miss niya siya mula noong picnic. Si Dave, nagsisinungaling, ay nagsabi na miss din niya siya, habang iniisip kung paano siya tutugan kung magtatanong siya tungkol kay Rich. Nang tanungin ni Linda ang kanyang mga plano kay Alay, binanggit ni Dave na dadalhin niya ito sa Vincent's para sa Italian at isang pelikula. Tinanong ni Linda kung may mga plano siya ngayong gabi. Nang tanungin ni Dave kung bakit, bahagya siyang napasinghap at sumagot na pupunta siya sa mall para mamili. Inasar siya ni Dave tungkol sa pagtingin sa mga bintana, at pilit na ngumiti si Linda. Sinasabi na baka tignan niya kung may makita siyang nakaagaw ng kanyang pansin. Idinagdag ni Dave, mag-ingat ka sa pamimili, at agad na pinagsisihan ito nang tanungin ni Linda ang kanyang ibig sabihin. Binalewala niya ito bilang isang biro, napapansin ang kanyang pagkabalisa. Sa kabutihang palad, bumaba si Alay, sinira ang tensyon. Masayang binati ni Alay si Dave, at pinag-usapan nila ang kanilang mga plano. Habang umaalis sila, nakaramdam si Linda ng halo-halong pagmamalaki, pagmamahal, pagkakasala, at pagsisisi. Nagpapas siya na ngayong gabi ang huling pagkakataon kasama si Rich. Pagkatapos maghintay ng 20 minuto, kinuha niya ang kanyang mga susi at umalis para makipagkita sa kanya. Habang umaalis sina Dave at Alay, kinakabahan siya. Huminga siya ng malalim at, hawak ang kamay ni Alay, humingi ng paumanhin para sa pagbabago sa kanilang mga plano. Nag-aalala si Alay, tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Dave na hindi sila magkakaroon ng magarbong hapunan o manunood ng pelikula, ngunit kailangan nilang mag-usap at makita ang isang mahalagang bagay. Nag-aalala si Alay, tinanong kung isa ba itong sikreto mula sa kanyang ina. Tiniyak ni Dave sa kanya, humihingi ng pasensya hanggang sa hindi sila nagmamaneho. Nagmaneho sila ng tahimik hanggang sa makarating sila sa Chick-fil-A, kumuha ng pagkain, at pagkatapos ay tumungo sa isang maliit na kompleks ng opisina malapit sa Valley View Motel.
Tinanong ni Alay kung bakit sila naroroon, at nag-atubili si Dave bago ihayag na si Linda ay mayroong relasyon at makikipagkita sa kanyang kasintahan doon. Nagulat si Alay, tumangging maniwala dito. Malungkot na kinumpirma ni Dave ang kanyang mga pangamba, at habang nagmamasid sila, dalawang sasakyan ang huminto sa motel. Nakita ni Alay ang sasakyan ng kanyang ina, kasunod ang Uncle Rich, bumababa at papasok sa motel kasama si Linda. Sina Alay at Dave, parehong wasak, ay nagyakapan habang kinukunan ni Dave ng mga litrato ang kanilang pagkikita. Pinanood nila sina Linda at Rich na nagyakapan at pumasok sa isang motel room ng magkasama. Humingi ng paumanhin si Dave kay Alay, na, sa pamamagitan ng mga luha, ay napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Nangako siyang mananatili sa kanyang ama, tinatanggihan ang kanyang ina. Nangako si Dave na gagawin ang lahat upang panatilihin siya sa kanya. Si Alay, galit, ay nagpahayag na kung mapipilitang manatili sa kanyang ina, gagawin niyang miserable ang kanyang buhay. Alam ni Dave na hindi ito ang oras upang hikayatin ang isang bukas na isip tungkol sa kanyang relasyon kay Linda. Binalaan niya si Alay na ang pinakamahirap na bahagi ay darating at nakailangan nilang kumilos ng normal hanggang sa harapin niya si Linda sa Biyernes. Si Alay, nalulula, ay nagpahayag ng pagdududa na kaya niya itong gawin, ngunit tiniyak ni Dave sa kanya na malalampasan nila ito ng magkasama. Iniwan nila ang motel upang maghanap ng isang tahimik na lugar upang mag-usap. Nagmaneho si Dave sa isang liblib na lugar ng picnic sa isang kalapit na parke. Doon, ginugol nila ang gabi sa pag-uusap, pagpaplano, pag-iyak, at paglalabas ng kanilang mga pagkabigo. Ang karanasan ay naglapit sa kanila ng higit kailanman, na nagpaparamdam na ito. Sila ba laban sa mundo? Umuwi sila pagkatapos ng 10 p.m., ngunit hindi sigurado si Alay kung paano niya nagawang kumilos ng normal sa loob ng susunod na 3 araw. Daddy, hindi ako sigurado kung makikita ko siya nang hindi ko siya gustong sampalin, pagtatapat ni Alay. Bantayan mo ang iyong pananalita, honey, malumanay na pinayuhan ni Dave. Maaaring hindi mo gustong marinig ito, ngunit sa kalaunan ay kakailanganin mong mapanatili ang ilang uri ng relasyon sa kanya. Hindi na ito magiging pareho. Hindi ko siya igagalang, mapait na sagot ni Alay. Manatili tayo sa plano sa ngayon, iminungkahi ni Dave. Pagka-uwi natin, sabihin mo lang na pagod ka at dumiretso sa kama, okay? Kaya ko yan, pagsang-ayon ni Alay. Pagkatapos ng isang sandali, idinagdag niya, Daddy, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano mo ito kinakaya, ngunit narito ako para sa iyo. Ngumiti si Dave habang huminto sila sa driveway. Paano ako naging napakaswerte na magkaroon ng ganoong kamanghamanghang anak, sabi niya, puno ng emosyon ang kanyang boses. Hindi ka tamad, Daddy. Ikaw ang pinakamahusay na lalaki na kilala ko, at ang pinakamahusay na ama na maaaring hilingin ng isang babae. Tahimik silang pumasok sa bahay, nagpapasalamat na makita si Linda na nasa kama na. Pinanatili ni Alay ang kanyang mga emosyon habang natagpuan ni Dave si Linda na nagpapanggap na natutulog, alam na nakasama niya si Rich. Nagpapasalamat siya na pareho nilang naiwasan ang anumang interaksyon. Humiga sila ng magkatalikuran sa kama, bawat isa ay nawala sa kanilang sariling masakit na kaisipan, tahimik na pumapatak ang mga luha. Kinabukasan, nagising si Dave, naamoy ang kape, at nagbihis para sa kanyang biyahe. Sinuri niya si Alay, na handa na sa kusina. Si Linda ay gumagawa ng pancakes at masayang binati siya. Niyakap siya ni Dave at hinalikan ang kanyang leeg. Sa tamang sandali, pumasok si Alay at binati ang kanyang mga magulang, sumasang-ayon sa plano. Kinabukasan, nagising si Dave, naamoy ang kape, at nagbihis para sa kanyang biyahe. Sinuri niya si Alay, na handa na sa kusina. Si Linda ay gumagawa ng pancakes at masayang binati siya. Niyakap siya ni Dave at hinalikan ang kanyang leeg. Sa tamang sandali, pumasok si Alay at binati ang kanyang mga magulang. Sumasang-ayon sa plano.
Tinanong ni Dave si Alay kung nakatulog ba siyang mabuti pagkatapos ng kanyang date kasama ang hot guy na iyon. Kinumpirma ni Alay at tinanong si Linda kung tinanong na siya nito. Nagmukhang naguguluhan si Linda, kaya ipinaliwanag ni Dave na kailangan niyang bumalik sa Pittsburgh at gusto sumama ni Alay sa kanya. Sumang-ayon si Linda, sinasabi na gagawing mas kasiya siya ni Alay ang biyahe. Mabilis nilang tinapos ang almusal at sa lalong madaling panahon ay nasa daan na, nagpapasalamat na malayo sa bahay. Sa daan, tinanong ni Alay kung paano siya. Tiniyak ni Dave na mahusay siya, idinadagdag na ang kanyang ideya na sumama ay matalino at ginawang hindi na kailangan ang pag-arte. Nagbiro si Alay tungkol sa masamang pag-arte, at humajek-jek si Dave. Pagkatapos ng isang sandali, tinanong ni Alay kung pinag-isipan ba ni Dave na naroon siya kapag hinarap niya si Linda. Hindi pa sigurado si Dave, ngunit iginiit ni Alay na gusto niyang naroon, kahit na hinarap niya si Rich. Malumanay na pinaalalahanan siya ni Dave tungkol sa kanyang pananalita, at sumagot si Alay na nararapat iyon sa sitwasyon. Si Dave, humahanga sa kanyang lakas, ay nagtanong kung ano ang sasabihin niya kung naroon siya. Hindi sigurado si Alay, ngunit sinabi niyang gusto niyang malaman ng kanyang ina na hindi siya maaaring magtago mula sa kanya at na nasa panig siya ni Dave. Nag-check-in sila sa isang hotel, at sa elevator, tahimik na nagtanong si Alay, kailan nagsimula ang relasyon. Sinabi ni Dave na hindi niya alam ng eksakto, ngunit matagal na iyon. Pamatak ang mga luha sa mga mata ni Alay habang nagsisimula siyang magtanong, ngunit malumanay na pinutol ni Dave, tinitiyak sa kanya na anuman ang sagot, hindi nito babaguhin ang anumang bagay sa pagitan nila. Naglakad sila papunta sa kanilang silid ng tahimik. Sa loob, tinanong ni Alay kung gusto malaman ni Dave ang lahat. Hindi sigurado si Dave at nagtanong kung gusto niya. Si Alay, na may nanginginig na boses, ay nagsabi na alam niya kung sino ang kanyang ama, ngunit naisip niyang matalino na malaman. Idinadagdag na hindi niya alam kung kaya niyang magkaroon ng dalawang magulang na nandadaya. Magiliw na tinanong ni Dave kung gusto niyang malaman, at inamin ni Alay na gusto niya. Iminungkahi ni Dave na maghintay sila ng ilang buwan, ipinapaliwanag na mayroon siyang mga dahilan upang maghintay sa ngayon. Mahigpit siyang niyakap ni Alay, may mga luha sa kanyang mga mata, at nagsimula silang mag-unpack ng tahimik. Naghahanap ng aliw sa presensya ng isa't isa sa kanilang pananatili sa hotel. Si Dave at Alay ay nagpapanatili ng komunikasyon, lalo na kapag nakikipagpulong si Dave sa mga abogado o humahawak ng negosyo. Ginugol ni Alay ang oras sa tabi ng pool, lumalangoy o nagbabasa. Sa unang araw, sumama si Hana sa kanila upang pag-usapan ang estratehiya, at kalaunan ay nagsalo sila sa hapunan. Si Alay at Hana ay naging malapit, at sa silid, nagbukas si Alay kay Dave. Nag-aalangan na binanggit ni Alay na may gusto si Hana sa kanya, na ikinagulat ni Dave nang tanungin ni Alay kung may nangyari sa pagitan nila. Nagulat si Dave at tiniyak sa kanya na hindi siya kailanman lumapit sa panloloko sa kanyang ina. Si Alay, lumuluha, ay humingi ng paumanhin sa pagdududa sa kanya, at tiniyak ni Dave sa kanya na naiintindihan ang kanyang mga tanong. Pareho silang nagtataka kung bakit nagtaksil si Linda, umaasa ng mga sagot sa Biyernes. Kinabukasan, tinawagan ni Hana si Linda upang talakayin ang trabaho. Tinanong niya ang tungkol sa month-end closing at binanggit na kailangan ng itgay ang laptop ni Linda para sa mga update at virus check. Kinumpirma ni Linda na nasa opisina siya buong araw at sumang-ayon naman ang halian kasama si Hana, na nakaramdam ng halo-halong ginhawa at kalungkutan na alam kung ano ang darating sa Biyernes. Kinabukasan, natagpuan ni Alay ang kanyang ama na nakatingin sa labas ng bintana, may mga luha sa kanyang mga mata. Nang tanungin niya kung okay lang siya, inamin ni Dave na hindi at tinanong kung handa na siya para sa isang mahirap na araw. Bamantong hininga si Alay, kinikilala na wala silang pagpipilian. Tinanong ni Dave kung sa tingin niya ay mapapatawad niya si Linda at mananatili. Inamin ni Alay na hindi niya makikita ang kanyang ina sa parehong paraan pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan.
Nagyakapan sila, humuhugot ng lakas sa isa't isa, kasama si Alay na nagpapahayag ng pasasalamat sa pagsasama. Si Dave, na antig sa pagiging matanda ni Alay, ay nagtanong kung okay lang siya sa lahat. Sumagot siya na okay lang siya basta okay siya. Nagbahagi sila ng isang maliit na ngiti bago maghanda para sa araw. Pagkatapos ng almusal, nag-impake sila, nag-check out, at tumungo sa opisina ng abogado. Naroon sina Bill at Angela, humanga sa pagtitimpi ni Alay sa panahon ng mga talakayan sa diborsyo. Aktibong nakilahok si Alay, nag-aalok ng magagandang mungkahi. Nagkomento si Angela kung gaano kahusay na kinakaya ni Alay ang sitwasyon, at nagpahayag si Alay ng interes sa batas, binabanggit na ito ang kanyang paboritong genre ng palabas sa TV. Hinikayat siya ni Angela na isaalang-alang ang pagtatrabaho sa kanilang paralegal team sa hinaharap, at masigasig si Alay. Ang panonood kay Alay na nakikipag-ugnayan sa mga abogado ay muling tiniyak kay Dave na malakas siya para sa kung ano ang nasa unahan. Pagkatapos ng pananghalian, nag-asikaso sina Dave at Alay ng mga gawain, bumabalik sa bahay bandang 3:30 PM ang bigat ng nalalapit na paghaharap ay bumibigat, at ang katahimikan sa pagitan nila ay nagdaragdag sa tensyon. Inilatag ni Dave ang ebidensya sa mesa ng kainan at iminungkahi na maglaro sila ng cribbage upang palipasin ang oras. Mayroon silang halos 1 oras bago magbago ang lahat. Ang tunog ng pagbubukas ng pinto ng garahe ay naghudyat na dumating na ang sandali. Sina Alay at Dave ay nakaupo sa mesa, walang nang pagpapanggap. Pumasok si Linda na may mga pakete, masayang nagpapahayag, nandito na ang Chinese food. Simulan na natin ang party. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang kanilang malungkot na mukha, at tumama ang katotohanan. Uy, anong nangyayari? Tanong ni Linda, papalapit sa mesa. Tahimik ngunit matatag na sinabi ni Dave, umupo ka, Linda. Nag-alangan siya ngunit umupo, napapansin ang larawan mula sa kanyang pakikipagpulong kay Rich. Nagulat, halos hindi niya napansin ang upuan, napupuno ng mga luha ang kanyang mga mata habang bumubulong siya, hindi. Tumingala siya upang makita sina Dave at Alay na nakatingin sa kanya na may paghamak. Please, Dave, huwag mong gawin ang karapat-dapat sa akin, pakiusap ni Linda sa pamamagitan ng mga luha. Huminto si Dave bago magtanong ng mahina, ano sa tingin mo ang karapat-dapat sa iyo? Please, huwag mo akong iwan, pakiusap ni Linda. Huwag kang iwan. Tulad ng itinapon mo ang ating kasal at pamilya, sagot ni Dave, kontrolado ngunit mapait ang kanyang boses. Ito ay isang napakalaking pagkakamali, sigaw niya. Gaano katagal tumagal ang pagkakamaling ito? Tanong ni Dave ng matalim. Nag-alangan si Linda, hindi sigurado kung gaano karami ang alam niya. Hindi mahalaga, 1 beses ay masyadong marami. Hindi ba natin ito malalampasan? Seryoso ka ba? Gaano katagal, Linda? Utos ni Dave. Sa wakas, inamin ni Linda, mula bago niya nakilala si Sonia, kaya mga 17 taon. Sinabi ni Dave ng mapait, nandaya ka sa loob ng 17 taon, at sa tingin mo ay hindi mahalaga iyon. Mahalaga ito, makasarili at nakakasakit ito, pag-amin ni Linda. Si Alay, hindi makapagpigil, ay sumabog, Ma'am, paano mo ito nagawa? Sinira mo si Dad at ako. Tumayo bigla si Dave, kumukulo ang galit. Sino ka ba, Linda? Dagdag ni Alay ng galit. Oo, tingnan natin, sinungaling, mandaraya, traidor, at isang mangkukulam. Si Linda, nalulula, ay tumingin kay Dave para sa suporta. Please, Dave, sabihin mo sa kanya na huwag akong tawaging mga pangalan, pakiusap ni Linda. Ang tugon ni Dave ay malamig, kapag may sinabi siyang hindi totoo, gagawin ko. Tumahimik ang silid, nabasag lamang ng tahimik na hikbi ni Linda. Sa wakas, nagtanong si Linda, ano ang gagawin mo? Pumunta ka sa iyong silid, linisin ang iyong sarili, at kumalma. Nagpapagalit lang sa amin ang iyong pag-iyak.
Mag-uusap tayo bago kami umalis ni Alay, ngunit kailangan nating ayusin ito. Saan ka pupunta? Tanong ni Linda, may gulat sa kanyang boses. Hindi iyon alalahanin mo, at hindi natin aayusin ang anumang bagay sa loob ng ilang oras. Umakyat ka, utos ni Dave. Paakyat-akyat si Linda sa hagdan. Ayon sa plano, nagpadala ng mensahe si Dave sa kapatid ni Linda, si Shelly, all set, kakailanganin ka niya. Pumunta ka dito sa loob ng 30. Got it, sagot ni Shelly. Umupo si Linda sa kama na umiiyak. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan upang iligtas ang kanyang pamilya, ngunit pagkatapos ay tumama sa kanya ang malupit na katotohanan, hindi na ito ang kanyang kama. Sinira niya ang lahat para sa wala. Damaloy ang mga bagong luha habang pinoproseso niya ang pagkawala. Pagkalipas ng 20 minuto, bumalik siya sa ibaba, nagagalit pa rin ngunit mas kalmado. Nagsimula si Dave ng walang kurap. Una, alam mong sisisantehin ka, tama? Muling nagsimula ang mga luha ni Linda. Bakit? Magaling ako sa trabaho ko, protesta niya. Kailangan mo pa bang tanungin? Hindi na ako nagtitiwala sa iyo. At ayaw na kitang makita, Linda, malamig na sagot ni Dave. Ibinaba ni Linda ang kanyang mga mata, nahihirapang kontrolin ang kanyang mga emosyon. Ano pa? Inabutan ni Dave si Linda ng isang tambak ng mga papel, na nagpapaliwanag na naglalaman ito ng mga dokumentong inaasahan niya, kasama ang kanyang severance check at ang kasunduan. Tinuruan niya siyang magbukas ng isang hiwalay na bank account at suriin ang mga dokumento, na nagmumungkahi na kumuha siya ng isang abogado. Nag-alok siya na sagutin ang mga paunang gastos ngunit nilinaw na kung pipiliin niyang lumaban, ang mga gastuseng iyon ay kanya. Nanginginig, sinabi ni Linda na ang sitwasyon ay malupit at nagtanong kung maaari nilang subukang ayusin ang mga bagay. Nagpabuntong hininga si Dave at sinabi, hindi, Linda. Hindi ko na kayang gawin ito. Sinira mo ang lahat. Nagpakawala siya ng malungkot na ngiti. Sa palagay ko ay alam mo na nangyari ito, kaya hindi kita masisisi sa mga resulta. Ngunit gusto kitang makausap, giit ni Linda. Ang lahat ay nasa mga dokumento, sagot ni Dave. Ang tanging dahilan na nakikipag-usap ako sa iyo ay upang makita si Alay. Kailangan namin upang ayusin ang ilang mga bagay bago kami magpasya kung saan kami pupunta. Nang tumugon si Linda, may kumakatok sa pinto. Siguro nandito na si Shelly, sabi ni Dave. Magiging mahirap para sa inyong dalawa, ngunit palagi kanyang minahal. Hindi kanya huhusgahan. Bago pa makatugon si Linda, binuksan ni Dave ang pinto, at pumasok si Shelly. Binigyan niya si Dave ng nagpapasalamat na tingin, at pumunta kay Linda, mahigpit na niyakap siya. Si Alay ay tumungo sa labas. Humarap si Dave kay Linda at bumulong, hindi ka ba magpapasalamat kay Shelly at magpaalam kay Alay? Umakyat si Linda at humalikay kay Dave. Mag-ingat, sabi ni Linda. Sigurado, sagot ni Dave. Si Linda ay nagtungo kay Shelly at pagkatapos ay bumaling kay Alay. Ako ay lubos na ikinalulungkot, Alay. Alam kong hindi ko na mababaliktad ang mga bagay. Ngunit palagi kitang mamahalin, sabi niya, umaasa na mahigpit siyang yayakapin ni Alay. Tumugon si Alay, okay lang, Mom. Palem. Bumaling si Linda kay Dave. Palem. Tinitigan ni Dave si Alay at naglakad silang lumabas. Dave ay binaliwala ang kanyang pakiusap, ipinaalam sa kanya na malapit nang dumating si Shelly upang suportahan siya. Iminungkahi niya na sumama muna siya kay Shelly dahil hindi pa siya handang makipag-usap. Idinagdag niya na kapag handa na silang dalawa, maaari siyang bumalik upang manatili sa guest room hanggang sa magawa ang permanenteng kaayusan. Umakyat ang desperasyon sa boses ni Linda nang tanungin niya kung maaari siyang manatili. Si Dave, na nawawalan na ng pasensya, ay nagalit na hindi niya gustong makita ang kanyang mukha sa loob ng ilang panahon. Ang kanyang mga salita ay nakasugat ng malalim. Tumigil si Linda bago itanong kung talagang walang pagkakataon para sa pagkakasundo. Si Dave,
na may pagtatapos, ay nagsabi na hindi niya nakikita ang isang paraan, na binabanggit ang 17 taon na ginugol niya kasama ang kanyang kapatid at kung paano niya sinira ang 2 pag-aasawa at pinaghiwalay ang 3 pamilya. Si Linda, na halos hindi makapaniwala, ay nagtanong, 3. Kinumpirma ni Dave, na ipinapaliwanag na hindi lamang ang kanilang pag-aasawa at kina Sonia at Rich, kundi pati na rin ang kanyang mga magulang dahil patay na sa kanya ang kanyang kapatid. Ang bigat ng kanyang mga aksyon ay lumubog, at bumulong si Linda para sa kapatawaran ng Diyos. Kinilala ni Dave na bagamat maaaring patawarin siya ng Diyos, baka patawarin din niya siya balang araw. Dumating si Shelly noon din, at niyakap siya ni Dave bago tawagin si Alay mula sa kanyang silid. Habang naghahanda siyang umalis, sandali siyang sumulyap kay Linda, na kapwa nakikita ang sakit sa mga mukha ng bawat isa, na nararamdaman ang buong bigat ng kanilang mga buhay na winawasak. Ang ugnayan ng 18 taon ay malupit na naputol na ngayon, at kakailanganin ng panahon, kung mangyayari man, upang gumaling. Si Dave at Alay ay nagmaneho ng tahimik, batid ang plano ngunit hindi sigurado kung handa na sila. Una nang naisip ni Dave na lasapin ang sandali ngunit mabilis na natanto ang sakit na idudulot nito, lalo na sa kanyang mga magulang, na naroon na sa bahay ni Sonia at Rich para sa hapunan. Pagdating nila, bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit pinisil ni Alay ang kanyang kamay at sinabi, "Dad, malalagpasan natin ito. Manatiling malapit sa iyong mga lolo at lola at ibigay sa kanila ang larawan kapag ibinigay ko ito kay Sonia," paalala niya sa kanya. "Nakuha ko," sagot niya ng may kumpiyansa. Pumasok sila sa bahay nang matapos ang hapunan. Niyakap ni Alay ang kanyang mga lolo at lola, at binati ni Sonia si Dave, "Hi guys, hindi namin kayo inaasahan, ngunit maraming pagkain." Hinalikan ni Dave ang noo ni Sonia, nagpasalamat sa kanya, at sinabing kailangan nilang mag-usap. Inabot niya kay Sonia ang isang larawan ni Rich at Linda na magkasama, habang ibinigay ni Alay ang pareho sa kanilang mga lolo at lola. Napuno ng mga paghinga ang silid habang pinoproseso ng lahat ang mga larawan. Pagkatapos ay inabot ni Dave ang isang kopya kay Rich at humingi ng paliwanag. Namutla si Rich at bumagsak sa isang upuan. Humingi ng mga sagot ang kanilang ama. Sinampal ni Sonia si Rich, sinusumpa siya. Namagitan si Dave, hinihimok siya na hayaan si Rich na magsalita. Pero, yutal ni Rich, hindi makapagtanggol sa kanyang sarili. Tinanong niya kung saan nanggaling ang larawan, at matalas na sumagot si Dave na iyon ang maling tanong, iginiit na aminin ni Rich ang katotohanan. Nagmakaawa si Sonia ng paliwanag, at ibinunyag ni Dave na nagkakaroon ng relasyon sina Rich at Linda simula pa noong hindi pa nakikilala ni Sonia si Rich. Sumabog si Sonia, inatake si Rich hanggang sa bumagsak siya sa luha at tumakbo sa sala, kung saan inaliw siya ng kanyang ina at ni Alay. Hinarap ng kanilang ama si Rich, humihingi ng kumpirmasyon, at lumuluhang inamin ni Rich ang katotohanan. Ipinahayag ng kanilang ama ang pagkasuklim. Tinawag si Rich na isang kahihiyan sa pagtataksil sa kanyang sariling kapatid at asawa. Sinubukan ni Rich na humingi ng paumanhin, ngunit pinutol siya ni Dave, na nagdedeklara na patay na sa kanya si Rich at na hindi niya na gustong makita siya ulit. Ipinagbigay alam din niya kay Rich na sisanti na siya at sinabihan ang kanilang ama na hindi na niya itinuturing si Rich na kanyang kapatid. Sinubukang pakalmayan ng kanilang ama si Dave, ngunit matatag si Dave, na nagsasabing kung naruroon si Rich, aalis siya, at kung madalas itong mangyari, nakagawa na ang kanilang ama ng kanyang pagpipilian. Bumantong hininga ang kanilang ama, na nauunawaan ang paninindigan ni Dave ngunit humihiling na huwag asahang putulin si Rich ng tuluyan. Tinanggap ni Dave ngunit nagbabala na ang sitwasyon ay hindi madaling maayos. Bumalik si Sonia. Sinisigawan si Rich na lumabas at mag-impake ng kanyang mga gamit, isang utos na inulit ng kanilang ama, na nagsasabi kay Rich na huwag isiping makitira sa kanila. Si Rich, na lumuluha, ay sumulyap sa kanyang ina ngunit nakakita lamang ng paghamak.
Habang kinukuha ni Rich ang kanyang mga gamit, pinigilan siya ni Dave, hinihingi ang kanyang mga susi sa opisina at inuutusan siyang mag-ulat kay Bill Hardwack sa Lunes upang isuko ang kanyang kotse ng kumpanya at makatanggap ng separation package. Kinuha rin ni Dave ang computer bag ni Rich, na nagdulot ng pagkatakot kay Rich. Nagprotesta si Rich, na nagsasabing mayroon siyang mga personal na gamit sa computer, ngunit iginiit ni Dave na ito ay pag-aari ng kumpanya at na anumang personal ay ibabalik sa Lunes. Desperado, sumugod si Rich kay Dave at sumuntok. Gumanti si Dave, pinatumba si Rich sa sahig. Sumabog ang silid sa kaguluhan habang sinusubukan ng iba na makialam, ngunit sa wakas ay pinakalma ng kanilang ama si Dave gamit ang isang mahigpit na yakap habang silang dalawa ay nakatayo. Si Rich ay nakahiga na semi-conscious sa sahig, talunan. Naibalik ang kanyang disposisyon, humingi ng paumanhin si Dave kay Sonia sa biglaang pagbabahagi nito sa kanya at nagtanong kung maaari silang mag-usap ng pribado sa katapusan ng linggo. Si Sonia, na hindi sigurado, ay sumang-ayon. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Dave sa kanyang mga magulang, at tumugon ng mahinahon ang kanyang ina, na nagsasabing nauunawaan nila at mag-uusap sila mamaya. Sumang-ayon si Dave, pagkatapos ay bumaling kay Alay at nagtanong kung handa na siyang umuwi. Nakatayo si Alay sa tabi niya, handa nang umalis. Bago umalis, tinanong ni Dave ang kanyang ama kung siya at ang kanyang ina ay mananatili upang tulungan si Sonia at tiyaking aalis si Rich ng tahimik. Tumango ang kanyang ama, tiniyak sa kanya na hahawakan nila ito. Si Dave, na may pagpapasya, ay nagsabi na siya at si Alay na lang ang natitira ngayon. Tiniyak ng kanyang ama na naroon pa rin sila para sa kanya. Umalis si Dave at Alay ng tahimik. Bagamat pinagsisihan ni Dave ang eksena, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa sa paglabas ng kanyang galit. Gayunpaman, isang mas mahalagang pag-iisip ang sumakop sa kanyang isipan, at napansin din ito ni Alay. Bakit masyadong protektado si Uncle Rich sa kanyang computer bag? Anong laman nun? Iyan din ang iniisip ko, sagot ni Dave. Umuwi na tayo at alamin. Daddy, okay ka lang ba? Parang wala ka sa sarili mo, tanong ni Alay, na halata ang kanyang pag-aalala. Okay lang ako, masakit lang, sagot ni Dave na may pilit na pagtawa. Nag-alala ako na baka saktan mo si Grandpa noong sinubukan kanyang pigilan, pag-amin ni Alay. Siguro sobra pa ako sa wala sa sarili, ha? Sabi ni Dave, na nagmumuni-muni sa kanyang mga aksyon. Talaga, pero siguro maganda ang pakiramdam, sabi ni Alay na may maliit na ngiti. Nagpalitan sila ng malalim na pagtingin, parehong batid ang tensyon ngunit pati na rin ang ugnayan sa pagitan nila. Samantala, ipinakit ni Rich ang kanyang mga gamit sa mga malita at basurahan, nagngangalit na nabunyag ang kanyang relasyon at kinuha ni Dave ang kanyang computer bag. Sinigurado niyang ilagay ang isang lockbox sa isa sa kanyang mga malita, alam na kakailanganin niya ang mga nilalaman nito. Nang hindi nagpaalam, nagmaneho siya pamilaga, kailangang maglaho, hindi sigurado kung kailan matutuklasan ni Dave ang lahat ng kanyang mga lihim. Ang mga plano ni Rich ay magulo sa pinakamahusay. Nilalayo niyang humanap ng isang maliit na bayan sa Wyoming o Idaho, magrenta ng isang lugar na may cash, at pagkatapos ay itapon ang kanyang kotse sa kanluran. Isinasaalang-alang niya ang pagnanakaw ng isang sasakyan o pagsakay sa tren o bus upang maiwasan ang pagkakakilanlan. Nang walang access sa mga file sa kanyang computer, naligaw siya. Paano nangyari ang lahat ng napakabilis, galit niyang bulong, hindi namamalayan na nakaligtaan niya ang dalawang mahahalagang bagay sa kanyang pagkatakot. Pagbalik sa bahay, natanto ni Dave na hindi pa sila kumakain, kaya't kumuha sila ng fast food, bumabalik sa isang walang laman na bahay. Nakaramdam sila ng parehong ginhawa at lungkot sa pagkawala ni Linda. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Dave ang computer bag ni Rich sa kanyang opisina at sinimulan ang pag-inspeksyon sa mga nilalaman nito. Mukhang normal ang lahat hanggang sa makakita siya ng isang sobre mula sa isang malaking kliyente, Brandy Water Processes,
na naglalaman ng tseke na ginawa sa Rich's Cleaning Services sa halagang $99,900, naghihinala na ito ay suhol. Bumulong si Dave sa kanyang sarili tungkol sa mga aktibidad ni Rich habang kinakaladkad ang mga papeles, na walang nakitang kaina-hinala kaagad. Binuksan niya ang computer at natuklasan ang isang nakatagong file. Kinikilala ang kahalagahan nito, kaagad niyang tinawagan ang kanyang kaibigan na abogado, si Bill. Tinanong ni Bill kung paano ang takbo ng mga bagay, at si Dave, na nagmumukhang seryoso, ay sumagot na gaya ng inaasahan ngunit kailangan niya ng tulong kaagad. Ipinaliwanag ni Dave na ito ay seryoso at humiling na pumunta. Ayaw iwanang mag-isa si Alay, nag-alok si Bill na dalhin si Angela, ngunit sinabi ni Dave na hindi na kailangan, kahit na malugod siyang tinatanggap. Dumating si Bill pagkaraan ng 25 minuto. Ipinakita ni Dave sa kanya ang tseke at ang mga nilalaman ng nakatagong file. Si Bill, na sinusuri ang ebidensya, ay kinumpirma ang mga hinala ni Dave, na nagsasabing ito ay tumuturo sa panunuhol, pangingikil, at posibleng pag-iwas sa buwis, na maaaring humantong sa mga federal na kaso. Si Dave, na nag-aalala, ay nagtanong kung kailangan bang makialam ang FBI, at kinumpirma ni Bill na malamang ito at maaaring maharap si Rich sa oras ng pagkakulong. Nang itanong ni Dave kung ano ang gagawin, sinabi ni Bill na makikipag-ugnayan siya sa isang tao sa FBI, na nagbibigay diin sa pangangailangang kumilos ng mabilis kung hindi matatag si Rich. Pagkatapos ay nag-iwan si Bill ng mensahe sa kanyang kontak sa FBI at bumalik kay Dave, na nagsasabing dapat silang makipagkita sa ahente ng maaga sa umaga. Iminungkahi ni Bill na dalhin ang bag at ang tseke sa kanya kung susubukan ni Rich na kunin ang mga ito, na sumang-ayon si Dave na isang magandang ideya. Habang paalis si Bill, nagbiro siya tungkol sa pagkakaroon ni Dave ng ugali ng mga legal na serbisyo pagkatapos ng oras, kung saan sumabay si Dave, na nagtatanong kung anong uri ng premium ang nasa isip ni Bill. Iminungkahi ni Bill ang isang bote ng 14-year-old Balvenie single malt, at sumang-ayon si Dave, na nakangiti sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Bago umalis, pinayuhan ni Bill na huwag munang ibigay kay Rich ang severance agreement gaya ng nakasulat upang maiwasan ang pagbibigay ng senadorya sa kanya tungkol sa FBI. Iminungkahi ni Dave na magdagdag ng isang naantalang payout na nakatali sa isang pagkakasundo ng mga gastos, at sumang-ayon si Bill bago umalis. Plano ni Dave na makipag-usap kay Sonia at sa kanyang mga magulang sa Sabado, ngunit binago iyon ng maagang tawag ni Bill sa umaga. Mayroon silang 10 a.m. na pagpupulong kasama ang mga ahente ng FBI na si Steve Majors sa Philadelphia. Iginigiit ni Alay na sumama sa kanya, pagkatapos ng lahat, gumagawa sila ng mga desisyon ng magkasama. Sa pulong, ipinakita ni Dave at Bill ang ebidensya kay Ahente Majors, na tumawag naman sa kanyang supervisor, si Jack Sims. Matapos suriin ang mga dokumento, kinamot ni Jack ang kanyang baba at nagtanong, mayroon kaming spreadsheet ng mga suhol, isang hindi pa nababayarang tseke mula sa pinakabagong isa, at mga detalye ng isang offshore account. Magkano ang pera sa account? $785,000, tanong ni Ahente Majors, ang iyong kumpanya. Naniniwala ako, kinumpirma ni Dave. Pinayagan si Rich na makipag-ayos sa mga presyo ng proyekto hanggat hindi bumababa ang margin sa ibaba ng 23%. Mukhang nagtakda siya ng mga presyo sa itaas lamang ng limit na iyon at tumanggap ng mga suhol kapalit, at mayroon kang 14 na kliyente na lumahok. Alam mong haharap din sila sa mga kaso, patuloy ni Ahente Majors. Oo, kinilala ni Dave. Alam mo ba kung nasaan si Rich? Tanong ni Majors. Hindi. Pag-amin ni Dave. Dapat sana ay makipagkita siya kay Bill sa Lunes para sa severance, ngunit pagkatapos ng reaksyon niya nang kunin ko ang kanyang computer bag at ang katotohanan na pinalayas siya ng kanyang pamilya, malamang na tumatakbo siya. Napansin ni Ahente Majors ang mga alalahanin ni Dave. Steve, subaybayan ang kanyang telepono, utos niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Steve.
Siya ay gumagalaw, patungo sa kanluran sa Interstate 80 sa Ohio. Subaybayan natin siya at layuning arestuhin siya sa huli ng linggo, pagpapasya ni Majors. Makikipag-ugnayan kami sa mga lokal na awtoridad at panatilihin siya sa loob ng 48 oras ng walang kaso, na nagbibigay sa amin ng oras upang maghanda ng mga formal na kaso sa Lunes. Sa daan pauwi, nag-usap ng mahina sina Dave, Bill, at Alay, bagamat may iba pang mga alalahanin si Dave, partikular na ang DNA test ni Alay. Kung ipinakita nito na si Rich ang kanyang ama, plano ni Dave na ipaglaban ang 18 taon ng suporta sa bata, ngunit sa malamang na patungo si Rich sa bilangguan, hindi na kailangan ang planong iyon, at nakaramdam si Dave ng ginhawa. Ibinaba ni Bill sina Dave at Alay, at pagkatapos ay nag-ayos sila na makipagkita kina Sonia at sa mga magulang ni Dave. Sa panahon ng pagpupulong, umiyak ang ina ni Dave sa pagkakanulo ng kanyang bunso, habang ang kanyang ama ay nagngangalit sa galit. Si Sonia, gayunpaman, ay nag-aalala tungkol sa kanyang kinabukasan at ng kanyang mga anak. Dave, ano ang gagawin ko? Paano kami makakaahon? Tanong ni Sonia, nanginginig ang kanyang boses. Binalangkas ni Dave ang isang plano. Una, kailangan mo ng abogado para sa diborsyo. Gamitin mo ang akin, si Angela Hall. Kung makulong si Rich, dapat mong makuha ang karamihan sa iyong pinagsamang mga ari-arian. Sabi ng FBI, ibabalik ang ninakaw na pera ng kumpanya, at kakailanganin ko ang ilan nito upang muling ayusin. Ang natitira ay mapupunta sa isang trust para sa iyo at sa mga bata. Alam kong mayroon kang business degree, kaya ikararangal ko kung gagampanan mo ang papel ni Linda sa kumpanya. Maaari kang magtrabaho mula sa bahay at alagaan pa rin ang iyong mga anak. Kumusta iyon? Niyakap ni Sonia si Dave sa pagkakagan, at nag-alok din ng suporta ang kanyang mga magulang. Ngumiti si Dave kay Alay, na ipinagmamalaki kung paano palaging pinangalagaan ng kanyang tatay ang pamilya. Sa daan pauwi, binanggit muli ni Dave ang DNA test. Babe, napag-isipan mo na ba ang DNA test? Napag-isipan ko na, sagot ni Alay. Mahirap magdesisyon, pero sa tingin ko dapat natin itong gawin. Okay ka ba doon? Hindi ako galit, at sumasang-ayon ako, tiniyak ni Dave sa kanya. Kukuha ako ng mga test kit ngayong linggo. Alam mong hindi nito babaguhin kung gaano kita kamahal, di ba? Alam ko, mahinang sabi ni Alay. Hindi rin ito babaguhin ang nararamdaman ko para sa iyo. Gusto ko lang malaman. Nakaramdam si Dave ng kaunting ginhawa pagkatapos talakayin ang DNA test kay Alay. Bagamat marami pang natitirang trabaho, nakikita niya ang pagtatapos ng bangungot na ito na papalapit. Samantala, nagmaneho si Rich pakanluran sa Interstate 80 sa buong magdamag, humihinto sa isang McDonald's para sa almusal at para magpahinga. Bago pumasok sa Ohio, gamit ang kanyang iPad, naghanap siya ng mga destinasyon at nagpa siya sa Sioux Falls, malayo ngunit malaki upang magsama-sama. Nag-book siya ng isang murang furnished room at nagplanong itapon ang kanyang kotse malapit sa Fargo, sumakay ng bus pabalik, at magtago. Gumaganda ang pakiramdam, Sigaw ni Rich ng malakas. May plano na ako. Ngunit habang nagmamaneho siya, lumitaw ang mga pagdududa, at natanto niya kung gaano kapintasan ang kanyang plano. Sa kabila ng takot, nakaramdam siya ng pagkakulong at hindi na makakabalik ngayon. Dumaan sa kanyang isipan ang mga pag-iisip ng pagsuko, ngunit mas lalo siyang natakot sa mga ito, kaya't nagpatuloy siya. Naisip niya ang kanyang pamilya at ang pinsalang nagawa niya. Pinilit niyang ituon ang pansin sa galit, alam na siya ngayon ang pinaghahanap, walang lugar ang panghihinayang. Sa huli ay pinilit siya ng pagkapagod na huminto sa isang Cracker Barrel parking lot para sa ilang oras ng pagtulog. Noong linggo ng umaga, nagising siya sa tamang oras para sa almusal, pagkatapos ay sumabak muli sa daan, nagmamaneho ng walang layunin habang nagmumuni-muni sa kanyang mga aksyon. Lalong bumigat ang bigat ng kanyang mga pagpipilian, ngunit sinubukan niyang isantabi ito. Pagsapit ng gabi,
Huminto siya sa isang diner malapit sa Omaha, 200 milya pa rin mula sa Sioux Falls, kung saan mayroon siyang reserbasyon sa motel. Habang papalapit siya sa diner, tinanong siya ng dalawang lalaki kung siya si Richard Pearson. Alam niyang tapos na. Naabutan siya ng FBI. Noong Lunes ng umaga, nagdala si Dave ng mga donut, bagel, at kape para sa isang all-staff meeting. Bago iyon, noong 8 a.m., nakipagkita siya kina Debbie Gleason at Tammy Fields upang ipahayag ang kanilang mga promosyon. Sa pulong, ipinakilala niya sila bilang bagong sales team. Suportado ang mga staff sa kabila ng kamakailang kaguluhan. Matapos ihatid ang balita, muling nagtuon ng pansin si Dave sa pagsulong sa kanyang negosyo at personal na buhay. Kinabukasan, formal na kinasuhan si Rich ng maraming felony, at sinimulan ng FBI ang pagsisiyasat sa mga kliyenteng sangkot sa panunuhol. Alam niyang mawawalan siya ng ilang customer, sinimulan ni Dave ang muling pagbubuo ng negosyo. Nagpaplanong ihiwalay ang bahagi ng pagmamanupaktura at bumuo ng bagong kumpanya ng distribusyon. Tinapos niya ang mga planong ito sa tamang oras para sa pagbabalik ni Linda. Alam niyang kakailanganin niya ang lahat ng kanyang lakas upang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Nang gabing Biyernes na iyon, naghapunan sina Dave at Alay sa kanilang paboritong Chinese restaurant, na nabalisa ang kanilang rutina dahil sa pagkawala ni Linda. Habang naghahapunan, nakatanggap si Dave ng tawag mula kay Linda, na gustong pag-usapan ang pag-uwi. Ipinakita ng malamig na sagot ni Dave na ginseng ang kanilang relasyon. Kinumpirma niya na kumuha siya ng abogado at tinapos agad ang tawag. Napansin ni Alay ang kanyang tensyon at nag-alok ng tahimik na suporta. Sa kabila ng mabigat na kapaligiran, lumakas ang kanilang ugnayan habang sama-sama nilang hinaharap ang sitwasyon. Kinabukasan, sina Alay at Dave ay nasa sala nang pumasok si Linda. Agad na umakyat si Alay sa itaas nang hindi kinikilala ang kanyang ina. Napansin ni Dave ang sama ng loob ni Linda bago bumalik sa kanyang iPad. Binati ni Linda si Dave, ngunit sinenyasan niya itong maghintay. Pagkatapos tapusin ang kanyang laro, isinantabi niya ang iPad at tinanong kung nabasa na niya ang mga papeles. Kinumpirma ni Linda na nabasa na niya ang mga ito at tinanong kung maaari silang mag-usap tungkol sa pananatiling magkasama bilang isang pamilya, na nagpapahayag ng kanyang takot na magbago ang lahat. Kinwestiyon ni Dave kung ang ibig niyang sabihin ay ang pananatiling kasal habang patuloy niyang ginagawa ang gusto niya. Iginiit ni Linda na hindi iyon ang kanyang intensyon, sinasabing sila ay naging masayang pamilya, at hindi niya kayang isipin na matapos ito. Nangako siyang hindi na niya ito ipagsasapalaran muli. Hindi kumbinsido si Dave, itinuro na hindi niya isinaalang-alang ang mga kahihinatnan ng kanyang 17 taong relasyon at ngayon ay gusto niyang manatiling magkasama para lamang maiwasan ang resulta nito. Inakusahan niya itong nagpakasaya sa kanyang kapatid habang wala siyang alam sa bahay. Itinanggi ni Linda na mahal niya si Rich, inamin na hindi pa niya ito gaanong gusto, at inilarawan ito bilang makasarili at kakilakilabot sa kama. Hindi makapaniwala si Dave, tahimik na sinabi na ipinagsapalaran niya ang lahat sa loob ng 17 taon para sa isang lalaking hindi niya gaanong gusto at hindi sinubukang tapusin ito, ngunit hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit. Umiiyak na inamin ni Linda na hindi niya alam kung bakit niya ito ginawa, na tinawag itong isang hanggal at makasariling pagkakamali. Ipinaliwanag niya na ang unang beses ay isang lasing na pagkakamali, at pagkatapos nito, nagbanta si Rich na sasabihin kay Dave kung hindi sila magpapatuloy. Kinilala niya na nakakuha siya ng kaunting kilig sa pagtatago nito ngunit hindi niya lubos na maipaliwanag ang kanyang mga acts tungkol sa personal na buhay niya. Si Dave ay hindi gaanong interesado sa pakikipag-date kahit hinihikayat siya ng mga kaibigan. At kay Alay, tila sabik ang mga babae mula sa simbahan na makuha ang kanyang atensyon, pero hindi siya nagmamadali. Mas namimiss niya si Linda kaysa sa inaasahan niya pero hindi niya ito masyadong iniisip kapag kaya niya. Iniisip ang hinaharap, isang babae lang ang sumasagi sa isip niya. Isang Miyerkules ng umaga, ilang buwan pagkatapos ng desisyon ng hukom,
Pumasok si Hana sa opisina ni Dave na may dalang mga sulat. "Hey boss, parang dumating na yung mga papeles ng diborsyo." Binuksan ni Dave ang sobra. "Yep, tamang-tama sa oras." Pagkalipas ng 7 linggo, opisyal na akong malaya. "Ano ang nararamdaman mo tungkol doon?" Tumigil si Dave. Halo-halo, lungkot, saya, ginhawa, at pagkabalisa. Karamihan, nakakaramdam ako ng pananabik. Ang mayroon kami ni Linda ay espesyal, at ngayong tapos na iyon, gusto kong muling mahanap ang espesyal na pakiramdam na iyon. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Oo, alam ko, sagot ni Hana na may bahagyang ngiti, nag-iisip kung ito na ba ang tamang pagkakataon. Paalis na sana siya pero nag-atubili sa may pintuan, pagkatapos ay tahimik na umamin, "Dave, gusto ko rin ng isang bagay na espesyal. Natatakot akong sabihin ito, pero mahal kita. Mahal na kita mula noong araw na ininterview mo ako. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, pero kung interesado ka, yayain mo akong lumabas kapag handa ka na." Ang sagot ko ay oo. Lumapit si Dave sa likod niya at dahan-daang ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanya, hinalikan ang kanyang leeg, at bumulong, "Dinner mamayang gabi." Habang nasa mga bisig pa rin niya, lumingon siya para makita ang kanyang ngiti at kumikislap na mga mata. "Sa bahay ko, sa 6, mungkahi niya. Magluluto ako at magsuot ng casual na damit." Ang kanyang malapad na ngiti ay nagpaliwanag sa kanyang mukha. Mabilis na naubos ang isang bote ng alak at lasagna dahil naging pangalawa na lang sa isip ang dinner. Ang kanilang malalim na pagkakaibigan ay namulaklak sa isang bagay na higit pa, at ibinulong ni Hana kay Dave na gusto niyang makasama siya. Ngumiti si Dave at sinabi sa kanya na marami siyang naiisip na dahilan para doon. Pabirong lumayo siya na may pilyo sa kanyang mga mata at hinilingang. Lahat ng mga dahilang iyon kaagad. Agad na sumang-ayon si Dave, handa na siyang dalhin sa kwarto. Sa sumunod na 2 linggo, ginugol ni Dave at Hana ang bawat gabi na magkasama pagkatapos ng romantikong mga dinner sa bahay niya. Isang gabi, ibinulong ni Dave na oras na, at walang pag-aalinlangan, binuhat niya siya papunta sa kwarto, nararamdaman niyang nagkakasundo ng perpekto ang kanyang buhay.